bagong post si Mrs. medyo ano ako dito eh, medyo agree ako, or yeah, parang nagbibigay siya ng sample tapos posibleng maulit. Talaga naman ganun eh, history repeats itself, right? Oh, sabi ni Mrs. kanina, she collaborated with the United States. Ayun, may nakidnap daw. So nakipagsabwatan si Kurikong panahon niya, right? Ang tanong, may nakidnap lang ba or may na-chogi rin? Anyway, parang may na-chogi rin eh, no? Nung panahon ni Kurikong. Nakipagsabwatan sa anemika, nasa movie ito na Made in Malacanang. Ang ending, may nakidnap. Sino nga yung nakidnap? Isang buong pamilya daw yan. Gusto lang umuwi ng Ilocos, pero nakidnap papuntang Hawaii. Ha? Comment nyo nga sa comment section. Oh, kasi ngayon, ang collaboration ni Kurikong or pagkipagsabwatan noon sa anemika, nagbunga ng hindi maganda dahil may nakidnap ng pamilya. Sa kasalukuyang panahon, nakikipag-collaborate din si PBBM sa anemika. So, may possibility na may makikidnap ulit. Sino kaya ang makikidnap? Kasi parang kung hindi man makidnap ay makukulong. Right? So, may malalim na kwento, yun yung nabanggit ko kanina, may malalim na kwento ang patungkol dito sa topic natin na gustong maipakulong si Pangulong Duterte. So, sa post ni Miss Sas din, 'di ba? Dito nga na-discuss natin kanina, ang mga BBM supporters at saka ang mga dilawan, hindi lang gustong ito yung mga dilawan, hindi lang nila gustong ipahukay si dating Pangulong Marcos. Gusto rin ng mga dilawan na ipakulong si Pangulong Duterte at gusto rin niya ng mga BBM supporters ipakulong si Pangulong Duterte. Bakit kaya? May nakalkal akong isang post mga ate at kuya, ito. Ayan. Former PRRD still the top potential bet in Tangiers. Actually, Tangere ang pronunciation nito eh. So, Tangere na lang natin i-pronounce. Nangunguna pa rin daw si Pangulong Duterte sa senatorial survey ng Tangere. Yeah, ng Tangere. Sa 2025 senatorial survey. Oo, una. Pusuan ko nga ito. Ayan. Sabi ni Miss Crisette, praying that he continues to be strong and healthy so he can serve the country again. Ano na PRRD, tama na yung bakasyon mo. Correct. Eh kaso mo, 'di ba, after 6 years na pamumuno ni Pangulong Duterte, humina naman talaga yung katawan niya. Ditungkod na nga ngayon eh. And very much aware si Pangulong Duterte na mukhang sablay ang pumalit sa kanya. 'Di ba? Hindi to pupunta ng China para kausapin si President Xi Jinping ng mga nakaraang buwan kung hindi siya nag-aalala na mukhang iba ang galawan ng administrasyong PBB, administrasyong Marcos Jr. Kasi may administrasyong Marcos eh, yung senior. So, administrasyong Marcos Jr., 'di ba? Ay talagang delikado tayo sa China dahil nandito ang mga kano sa atin pag nagkagulo. Actually, may mga umiikot to, 100 planes ba 'yon? Umiikot ngayon sa Taiwan ng mga Chinese planes, 100 mahigit, maaligid sa Taiwan. So, dalawa lang yan eh. Either matapos yung sigalot ng Taiwan at China sa magandang usapan or magyera sila. Kapag nagyera sila, worst case scenario, damay tayo kasi nandito ang mga kano na gustong makisawsaw sa gyera ng Taiwan at China. At kahit hindi naman matuloy ang gyera na yan ng Taiwan at China, ay andyan, sumasama ang anemika sa West Philippine Sea sa paghatid-hatid doon ng rasyon sa BRP Sierra Madre. Ba't sila sumasama? Ano, hindi natin kaya? Ano ba tayo, lampa? Kailangan natin i-assist? O kaya nga yung topic natin kahapon, nagkakagulo yun. 'Di ba, nagbabangayan si Robin at saka yung DND secretary. So, yeah, pwede talagang maging susunod na senador si PRRD. At katulad ni Senator Robin, baka mag number 1 ito. Ay top nga, top sa survey ng Tangere. Kapag si Pangulong Duterte ay naging Senate President at hindi lang senador, baka lahat ng mga legislative agenda kuning-kuning ni Muning ay harangin ni PRRD kasi ngayon ang mga senador parang baw ng baw kay malaki ang tiyan na babae. Tama ba? Hindi sila baw ng baw kay Papshi. Hindi sila takot kay Papshi per se. Takot sila doon sa babaeng malaki ang tiyan. Kinatatakutan yun ng lahat. Nanununtok daw yun eh. Diyos.
So baka ito yung dahilan kung bakit gusto nilang ipakulong si Pangulong Duterte, mga ate at kuya. Kasi may potential talagang maging senador si PRRD at baka maging Senate President pa yan. Lalo pwedeng mag top 1 sa senatorial race in 2025. That's 2 years from now. At hindi yan papayagan ng babaeng malaki ang tiyan. Alam niyo bang may cheka na nabanggit ko na to sa dati kong mga vlog, mga ate at kuya. May cheka noon na may mga, kasi pag tanggap naman na natin yan. Alam naman din ng marami na kapag election, tumatanggap ng mga campaign donations ang mga tumatakbo. Right? Tsaka yung iba sa kanila siguro marami nang nakulimbat or maybe mayaman lang talaga kaya maraming budget. Pero marami namang nagbibigay ng donasyon sa mga politiko, lalo na yung mga presidentiables. Tsaka yung iba nga dyan tumatakbo lang dahil dyan sa campaign funds, sa donasyon ng ibang mga kilalang tao sa Pilipinas, mayayaman, billionaires, oligarchs, no? Banggit ko nga kahapon, ang ginagawa ng ibang oligarchs, lalong-lalo na ng mga, kahit yung mga billionaires sa Pilipinas, mga negosyante, hindi lang iisang presidente ang bibigyan nila ng campaign funds, halos lahat. Lalo yung top 3, sigurado yan bibigyan, siguradong tatayaan yan ng, halimbawa may pa-survey ulit, no, for presidential elections. Pag may top 3, halimbawa top 1 si, kunwari yung last year, top 1 si Papshi, top 2 si best friend kong Lay Ini, top 3 si Isko. Si Isko ba top 3 nun? Alin man sa kanila ni Pacquiao or ni Lacson. Yung top 3 na yan, bibigyan yan pareho ng mga mayayamang negosyante sa Pilipinas ng campaign donation para sigurado na kapag may nanalo alin man sa mga to ay 'di ba makakahingi sila ng pabor kasi binigyan nila ng milyones po ang campaign funds eh. So yung ginagawa ng ibang mga politiko nga tumatakbo lang for that donation kasi malaking pera, manalo matalo ka may milyones kang natanggap from 'di ba from the oligarchs. Pero may nag-atchuchu po na itong nakaraang election, bukod sa kaduda-duda nga po yung bilang na lumabas sa vote counting machine, di ba? Kasi nga sabi ni Atty. Glenn Chong, alam niya ang ginawa ni Relianong Palaka last summer. May nag-checka rin po na ang daing natanggap na campaign funds ni Relianong Palaka. Kasi si Relianong Palaka, dilaw naman, di ba? Dilawan yan siya. So, ang ginawa yata ng ibang dilawan, lihim na keso de bola, di ba? Nagkunwaring pulahan or Marcos supporter. Nagkunwaring para lihim nga makabalik sa ngayon, nagbalik ka ng mga dilawan. Ang daming appointees ngayon, puro dilaw. Di ba? Nagkunwaring supporter ni Muning at saka ni Green Eagle. So, ang daming campaign donations daw na tinanggap si Relianong Palaka. Baka bilyones. Kasi, even Miss Maharlika, nababanggit niya yan. Na, ang dami daw pera sa HQ, headquarters, di ba? Bags and bags of datong in bundles. Hindi ko alam kung si Miss Maharlika din na nagbanggit sa kanyang vlog na one time daw, parang may nalaglag na mga bundles of money sa bag, siguro putok na yung bag, punong-puno ng pera, nalaglaglagan, kitang-kita daw dun sa headquarters. And may nagkwento rin sa akin yan na puting arwana na dating tao sa headquarters ni Muning na andai daw talagang pera, hindi lang alak ang bumabaha doon, pera rin. Kaya bawal mag-live eh. Naalala nyo, nag-vlog ako doon di ba nag-live ako doon sa headquarters. Doon ako nagla-live sa labas at saka sa parking lot. Hindi kami makapag-live sa loob. Bawal. Baka any monument may mahagip ang aming camera or phone na di ba dumadaan tapos may bit-bit na sako-sakong salapi. Pero simply put, na yung mga tumakbo, hindi lang po nung nakaraang election, ay ganyan talaga. Marami nagbibigay ng campaign funds, marami nagbibigay ng donasyon. Ganito yan talaga. Kasi nga, pag nanalo ang kanilang tinatayaang politiko, hihingi sila ng pabor. At ito na nga yung mga pabor na hinihingi. Bigyan ng pwesto sa gobyerno.
i-appoint sa kung saan saang departamento. Pag walang department na pwedeng mai-appoint, mag-imbento ng panibagong opisina, mag-imbento ng panibagong agency. Katulad halimbawa ng Water Management Office. Diba yung bagong departamento or opisina? Water Management, kasi nga daw El Nino, parang nag-uulan na naman. O, parang wala namang El Nino, Papshe, ano ba? And isa po sa isang hinihiling nila, kung bakit nandito ang picture ni PRRD, isa sa hinihiling na kapalit ng mga nagbigay ng datuang na bags and bags of datuang ay ang isurrender si PRRD sa International Criminal Court. Gustong ipakulong si PRRD. Hoy, ang mga likers sa kaunti pa, nawiwili kayo sa pakikinig sa akin. Gustong ipakulong si PRRD. Isa yan sa kondisyon na hiningi ng mga oligarchs na tumulong sa mga politiko nung tumakbo. Gustong gumanti kay PRRD. Bakit? Alam nyo na, may mga media na hindi nabigyan ng list ng prangkisa, right? May isang kilalang stasyon na hindi nabigyan ng prangkisa, alam nyo na. Maraming nasagasaan si PRRD. I'm not saying na yung oligarch family na yon ng isang TV station na hindi nabigyan ng prangkisa ang isa sa mga gustong gumanti. Pero maraming nasagasaan si PRRD. Isa lang yun. 'Di ba? Media na hindi nabigyan ng prangkisa. O, sakit nun. Ngayon gustong balak yatang bigyan ng prangkisa, ewan ko. Eh parang nakipag-tie up na kay Tamba yung media na yun eh. Paano makapamayagpag pa? Also, may mga nasagasaan si PRRD mga mayayamang tao sa Pilipinas na ang negosyo ay illegal. Pulburon. Pulburon ang negosyo. So, napilayan ang negosyo nila noon pero namamayagpag na naman ngayon, di ba? Baha na naman ang pulburon. Aba, parang may snow na sa Pilipinas. So napilayan ang negosyo nila, napasara yung kanilang mga laboratory, di ba, yung kung saan sila nagma-manufacture ng pulburon. So ang kondisyon kapag nanalo itong mga politikong binigyan ng pondo or pera ay ipakulong si PRRD. Kung hindi may pakulong, isurrender sa ICC para matindi ang kahihiyang aabutin. Ngayon, VP Sara, anong gagawin mo dyan? Aware ka naman siguro patungkol dito sa mga gustong pananaraydor na gawin sa tatay mo, and maybe aware ka rin na tinatraydor ka na ng iba. Ano ang balak mong gawin? At ano kaya ang balak gawin ni VP Sara? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.